Yo guys, what's up? This is me again, Bryan, also known as D-Vlog. And kung bago ka dito sa channel ko, welcome and please consider subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At kung matagal ka nanonood dito tapos hindi ka pa nakakapag-subscribe, please, maawa ka na. Mag-subscribe ka na. Yes, para lagi kang updated kapag may bago akong tutorial, videos, review, or tutorial like this. Yes, today magkakaroon tayo ng photo editing tutorial. Ikaw ba yung tipo ng mga mahilig mag-post sa Instagram, sa Facebook, sa kahit anong platform ng social media meron ka, and you love posting your picture with text or with your quotes? Pero minsan meron kang mga gustong i-post na picture or landscape picture, landscape photo, kaya lang medyo nabitin ka dahil landscape ito. Don't worry, today, I got you. Ito na pagkakasabi ko dun I got you. I got you. Today, tuturo ko sa inyo kung paano at least magagamit nyo pa rin yung mga photos na yon with your text or quotation with that photos. So let's edit your photos. Ano ba yung sabi ko? I-expand natin yung mga photos na meron ka para at least malagyan mo sila ng photo, malagyan mo sila ng text or ng quotes na kung anong gusto mong ilagay. Ready? Let's go! Tanong tayo ngayon sa Photoshop. Alright, so for example, ito yung picture na gusto mong lagyan ng text dito sa taas. Kaya lang hindi siya pwede dahil landscape siya tapos wala na siya masyadong space. Don't worry, ganito lang siya gagawin. I-click mo lang yung letter C or yung crop. Punta ka dito sa crop. Here, crop tools. And click mo lang dito sa photos mo. Idadrag mo lang to sa taas. For me, okay na siguro yung ganito kataas. And hit enter. Alright, so meron ka ng ganyan. Next thing na gagawin mo is i-click mo lang itong rectangular tool. Okay, rectangular tool, tapos i-grab mo lang to. Gagawa ka lang ng rectangular dito and that's it. Kung ikaw ay Windows, hold Shift and F5. Kung ikaw naman ay Mac, just simply click delete and lalabas itong fill. Just stay in content aware and hit OK. And wait, timpla ka muna ng kape. Inom ka ng kape. That's it. Boom, voila. And now you have extended your photos. Ngayon naman, pwede ka nang maglagay ng iyong quotes or yung mga text na gusto mong ilagay. Like for example, this. Feed your passion with practice. And so since nalakihan ko na yung aking photos, nagawa ko na ng paraan. Boom! Meron na siyang space sa taas para lagyan ng mga text and that. Like for example, subukan pa natin ng iba pa. Subukan pa natin ng iba pang photos. Like for example, ito naman. Gagawin mo lang is, again, syempre, crop tools. Click mo yung C or just punta ka lang dito sa crop tools. And iangat mo lang to ng konti. Angat natin yan. So let's say, yan. Okay, and enter. Punta ka dito sa rectangular tool. Gawa ka lang dito ng rectangular. And again, if you are using Windows, Shift F5. And if you are using Mac, just simply click delete. Fill, content aware, and okay. Wait the process. And voila, that's it. There you go, you have extended your photos para makapaglagay ka pa ng mga text mo dito, like that. Feed your passion with practice. So ngayon, pwede mo nang i-edit yung photos mo, pwede ka na maglagay ng text, ng quotes, etc. dahil nga na-extend up mo na yung photos mo ang dati ay landscape at bitin na bitin. Okay, just take note na compatible lang siguro to at applicable lang to if your landscape is more on sky, plain, hindi siya masyadong madahod or madetalye kagaya ng mga pinakita kong sample sa inyo ngayon. So I hope nakatulong sa inyo to mga kas at sana may natutunan kayo na magamit nyo rin sa mga susunod nyong mga kung meron kayong paggagamitan nito. And yeah, thanks! Okay, so let me just show you this. Kuhain ko lang itong aking salamin. So kung mapapansin nyo, merong parapernalya na nakakabit dito sa aking lente.
So yan yung tinatawag na K9 holder kit. K9 holder kit with 90mm magnetic CPL filter. So what is CPL? Pero bago sa inyo paliwanag kung ano yung CPL, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung ginagawa ng CPL. So eto, mapapansin nyo, eto dito, yan. Tsaka eto, pansinin nyo ha. Yan, eto tong flare or glare. Yan na yan. Yung liwanag na yan. So pagka, pakita ko ha, i-a-adjust ko to na ganyan, mapapansin nyo na wala. nawala yung sinag doon, ano. So pag ibabalik ko lang ulit, ayun. So naalis ko siya without nang hindi ko na kailangang i-break yung cinematic rules or settings na meron ako sa camera. Like for example, I'm shooting 24 frames, mag-stay ako dyan. Na kaya kong i-reduce. Look at that. Yung mga ganyan, yung mga sobrang liwanag dito, yung mga glare na ganyan, especially yung pagka nag-shoot ka sa mga ilog, dagat, or sa anumang glass related, or kung anumang may pwedeng pagtamaan ng sinag or ng reflection. Alam mo yung reflection. Dahil yan, sa tulong ng K9 holder kit ng case lens. So case, thank you. Thank you so much. So what is CPL? Search natin sa Google, what is CPL? Okay, so CPL, which stands for circular polarized linear, is a glass attachment that can reduce the glare from reflected surface. So what is glare? Para mas maintindihan natin, glare is the loss of visual performance or discomfort produced by an intensity of light in visual field greater than the intensity of light to which the eye are adapted. Okay, may dalawa daw klase ng glare. Merong disability glare at saka discomfort glare. So disability glare, ito yung pag tumama sa isang surface na nagre-reflect na, hindi na kayang i-adapt ng mata natin. So nabubulag na tayo, hindi na natin makita. So wala na tayong makita. So yung pangalawa is discomfort glare. Discomfort glare is yung liwanag na yun or yung sinag na yun na nagre-reflect sa isang surface hindi na kinakaya ng mata natin. Masakit na yun, parang nakakasilaw, it's painful, and it's not good. Alam mo yun, hindi siya maganda, hindi na nakakatuwa at napaka-discomfort na sa mata natin. So tandaan niyo yung dalawang klase ng glare, discomfort glare and disability glare. Again, the discomfort glare, ito yung masakit na sa mata, nakakasilaw na at hindi na talaga kayang i-take ng mga mata natin. Disability glare, ito na yung wala na tayong makita, as in talagang hindi naman siya masyado masakit sa mata, pero alam mo yun, nawawalan tayo ng vision, nawawalan tayo ng sight, nawawalan tayo ng paningin. So ang tulong ng K9 holder kit, dahil meron siyang kasamang magnetic CPL filter, nare-reduce niya yung glare na pumapasok sa loob ng camera, na pumapasok sa loob ng lente. Kaya naman pag nag-record ka, kaya mong itama, kaya mong i-reduce, kaya mong i-lessen. That's the key. That's the keyword. Kaya mong i-lessen yung glare or yung reflection, yung mga reflections sa reflected area na pinagsushootan mo, maaalis mo yun, marireduce mo yun, malalesen mo yun. So points as a DOP, cinematographer, videographer, na nagagawa mong i-lessen or i-reduce yung mga ganung bagay. So mas nakakapag-create ka ng quality content, quality video or film dahil dito. So papakita ko ulit sa inyo. Yan o. Ano ba ako sinabi ni Direk? Ano ba yan? Di ba maalis yan? Nasakit sa mata, hindi magandang tignan. Wala problema, Direk. No? Case number 1. So yun lang mga kasama, hanggang dito na itong video. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin ng photo editing at saka dito sa ating case K9 holder kit with 90mm CPL magnetic filter. Hindi lang yan, ang mga kasama nito meron siyang filter at marami pa. At tatalakayin natin sa mga susunod pang araw. Well, para mas nakakapanabik ang mga bagay na nangyayari sa ating video journey. Yeah. Thank you guys. Peace. And please, don't forget to subscribe kung nagustuhan mo tong video na ito. Peace.